Hi guys, it's me again, Moro Apple. So this is the episode 2 na magpapapalit tayo ng leather seat cover sa Boss Mel Custom Seats in Dasma. So nandito na tayo sa Pasong Camachile. Ito yata yung 1, I think. So bale, kakaliwa tayo dito papuntang Lancaster. Kasi pa Dasma tayo eh. So dito tayo dadaan. According to Google si Google lang ang sinusundan ko, sa totoo lang. Siya lang yung tinitingnan ko kung saan ako pupunta, ganun. Very helpful talaga si Google, pero may times kasi si Google hindi niya, ewan ko, minsan nililigaw niya kasi ako kung saan niya ako dinadaan alam mo yung akala mo dead end na, yung anong feeling mo mapaparong turn ka talaga na meron ng lalabas ng mga manyakis na pumapatay ng tao, yung mga gadon. Tsaka madalas nadali ka niya sa mga yung mga malulubak na lugar. Loko-loko rin to si Google pero okay na rin. Ang kailangan lang talaga is magtanong na uy, dito ba talaga yung daanan, yun yung the best way. Ako kasi hanggat kaya kong i-solve yung area, I mean tama ba to, kung kaya ko naman siyang i-navigate, ginagawa ko na lang. Unless na lang hindi alam ni Google na road close, yung mga ganon. Katulad nung one time na pumunta tayo ng Tinok, Ifugao. I mean, pabagyo pa lang tayo noon, tapos dinadaan niya tayo sa Cannon Road. Tapos hindi na-inform si Google Map na sarado pala yun, diba? Kaya yun. Nakailang ikot kaya tayo nun. At buti na lang merong mga pulis tsaka sundalo na nandun for checkpoint. Siguro andun din sila para i-assist yung mga turista. Kasi nga sa Cannon Road ka talaga dadalhin kumpara sa Marcos Highway. Kasi si Google Map talagang dadalhin kanya kung saan ka mapapabilis. Mapapabibet. Nabubulol ako, friend. So ayan, nandito na tayo sa Lancaster. Hindi ako masyadong mamabilis dito kasi nga nagsasalita tayo habang nagvi-video. So ito na yung vlogging. Nahati kasi yung focus ko sa pagdadrive, tapos yung sasabihin ko sa inyo, hindi siya madali guys sa totoo lang. Syempre alangan naman yung mga sasabihin ko sa inyo parang wala lang. I mean, tulad niya, nabubulol ako. So ito yung nga pala, kakahanan tayo pala kasi nga since ginagawa yung open canal, dito niya tayo pinapadaan. It's a alternative route, diba? Marami nga lang lubak dito. Yung first time na pumunta ako dito, ang bilis-bilis ko pa, diba? Tapos pagdating sa unahan, putik, naming lubak. Ayan tulad yan. So dito tayo sa right side kasi medyo nakakabisado ko na siya. Pangatlong beses na akong dumaan dito, pero yung first time talaga ang bilis-bilis ko pa, diba? Kaloka siya. Tapos ayan, ang dami niyang mga lubak. Tapos meron dyang may lubak dyan hindi mo makikita kaagad. Gabi pa naman yun. Kaya tamang chill lang tayo. So we have
20 minutes bago tayo makarating sa Boss Mel Custom Seats in Dasma. Ayun, sana yun, nawala na. Basta meron dyan siyang lubak. Ay, nawala. Ay, ayan pala, ayan. Ching, sabi ko sa'yo. O, diba? Pati yung mga diba? Nasa dun ako sa side na yun, diba? Ang lalim nun, kaya sabi ko hayop, napapreno ko nang wala sa oras. So ito na yung open canal. Ito yung part na okay siya, pero dun sa kabilang side hindi pa siya okay, sarado pa siya. Okay na rin yung ganito kasi inaayos talaga nila ng bongga, kasi pag ito inaayos naman panalo naman tong daanan na to. So sa ngayon medyo tiis-tiis muna sa mga lubak, sa mga saradong daanan, kasi nga inaayos nila. Sa totoo lang, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nagla-lunch, hindi pa ako nagbe-breakfast. Wala lang, nag-diet kasi ako dahil nga meron kaming year-end party this coming December 10, and I'm not sure kung magkakasya yung damit na binili ko sa Shein. Simple lang naman yun kasi ayoko rin naman masyadong magpabongga ng damit dahil wala naman din akong gagawin din. Ano lang, aura-aura lang ng konting oras. Kasi yung theme namin is Royalty, Elegance, Emerald theme. Basta yun. So syempre ang inano ko na lang is yung mga shining, shimmering, splendid tayo. Ganun na lang. At kung masusunod lang ako, magshorts lang ako, kaya magpapants lang ako. So syempre minsan lang naman mangyari yon sa isang taon, pag handaan na rin natin. So pitel siya gaganapin. Actually 9 years na ako sa company, and more years to come, getting stronger and bigger. By next year 10 years na ako dun. So siguro dun na ako magpapabongga kasi isang dekada na. At sana naman din pagpalain ako ni Lord na stay pa rin sa company. Alam mo yun, kasi sobrang yung company namin sobrang ang laki na naitulong nun sa buhay ko. Marami akong natutunan, marami akong trainings and all. So ayun guys, sobrang going back, since papunta tayo sa Boss Mel Custom Seats in Dasma, sobrang na-appreciate ko si Boss Mel. And to think first meet ko siya last April or May. It was a recruitment day namin yun sa South Lady Riders, and I really like the way he talks to us. Alam mo yun, talagang makikita mo sa kanya yung pagiging leader. Alam mo yun, he's not only a businessman, he's also a leader. So kaya niyang maimpluwensyahan ng tama kami as a member niya, which is yun yung mga gusto kong samahan, yun yung mga fina-follow ko talaga, kasi yun yung mga tipo ng tao na talagang iaangat ka, hindi ka niya ida-down. Though may mga tao din na magda-down sa'yo kasi kasama yon, pero syempre kailangan balance yan So far kay Boss Mel, sobrang taas ang kamay ko sa kanya. Solid siya. Alam mo yon, yung hindi siya yung tipo ng businessman na puro pera lang ang iniisip, ganun. Hindi siya ganun. He's very generous, and talagang sobrang mapagmahal siya sa mga kasama niya, kami, Metro Vloggers, Boss Mel
Riders Club. Ramdam mo na pamilya ka. Alam mo yon, hindi ka others. Kaya thankful ako na nakilala ko si Boss Mel and the rest of the members. Alam mo yon, sobrang na-appreciate ko lahat nung effort at yung mga words of wisdoms niya. Kaya nga pag may meeting, sobrang gustong-gusto kong makinig. Kung pwede ko nga lang isulat lahat yung mga sinasabi niya, alam mo yun. Kasi iba eh. Talagang marami kang matututunan sa kanya. Kaya laging binibless siya ni Lord. Alam mo yun. Kasi ang intentions niya is matulungan ng iba. I-uplift yung iba. Hindi puro sarili lang. Which is a good thing. And syempre, dahil siya yung boss natin, siya yung tutularan ko, diba? Magandang ehemplo yun pag doon tayo sa may matututunan tayo kung paano tayo mag-grow as a person, how to become a better person. Kasi yan talaga yung magtuturo sa atin eh, yung mga taong nasa paligid natin, alam mo yun. Kaya solid si Boss Mel. Thank you, Boss Mel, sa lahat ng mga advice and payo mo sa amin, lalo na pag may mga meetings. Mel, God bless you po. Naway pagpalain po kayo ng buong may kapal. More blessings and more branches to come. So ayan na, nandito na tayo sa Boss Mel. At ayan, may ginagawa. Ay, grabe. Ayan na si Meryl. So dito tayo. Ay, saan tayo? So ayan na, dito na tayo sa Boss Mel Custom Seats in Dasma. Wait lang. Ay guys, dito tayo ngayon sa Boss Mel Custom Seats. At kasama ko si Prestinay, Justinay Motovlog, and nandun si Shine Moto. Ayan. So magpapapalit tayo ng leather. ng leather. Ayan, Boss Mel. So tara, na tayo dito. Pasok tayo. At ayan si Anja. Hey Anja. Hello po. Ay, ano tayo sa Boss Mel Custom Seats in Dasma. So, magpapapalit din po pala ng ganito. Opo. Pero yung ano po, foam po, hindi po siya, hindi po gagalawin. Ito lang po. Pwede naman po yan, no? Pwede po. Okay. Ayan, naka-display na lahat yung mga nagawa nilang upuan. Sobrang ang ganda ng leather, ang ganda ng pagka-customize. Ayan yata yung exciter. Ayan, meron ding Hello Kitty sa taas. So, yung sa mga girls na mahilig sa pink. And then, syempre, meron ding Darna seat. Solid yan. Ang ganda ng pagkagawa niyan. And, syempre, meron ding JRP, Bride. So, sa mga gusto magpa-customize na upuan nila, you can visit them in Pasig, in Kawit Cavite, and Las Piñas. Excited na ako. Yung sa kanya po muna. So, paklasin mo na lang yung upuan nila. Ay, kunin ko muna pala yung motor ko. Dito ko na lang ilalagay. Sige, wait lang po. So, ilipat ko yung motor ko dahil nandun siya. Sa kabilang side. Si Shine Moto. Hindi ko nga lang alam kung paano siya ililipat. Wait lang. Yan siya. Yan. Yung gagamitin natin. Pagkitan lang natin. Dahil, tingin ko yung sticker. Muntin lupa. Kabado. Hindi pa ako nakaka-ano. So, ito yung muna para lumipasa ka, diba? Tapos, sa kanya tapos yung paper. Tatlo lang.
Yan. Kinuha ko na yung sticker para ilagay ko doon sa harapan, syempre. Tara. Bay talaga na-press. Ginamit ko na yung ano. Siyempre, may stickers tayo, diba? Lalagay natin dito. Punasan muna natin. Ay, ano ba yan? Punas-punas muna. Oops, wait lang. Ayan. Hindi kasi maayos yung pagkagalagay ko doon sa windshield na ano eh. Sa sticker. Sa windshield. Kaya, hey! Hey! You know? Yes! And So ayan guys, lumabas ulit ako kasi sabi ni Kuya kukunin niya na yung upuan para matanggal niya na yung stock leather seat ni Bergie. Kaya ayan, so unscrew niya lang. So ayan, kinuha na ni Kuya yung upuan. So ikakabit niya na yung leather seat by Boss Mel. At ito na nga ang finished product. Sobrang excited akong gamitin siya at upuan siya kasi nga bago ang ating leather seat. And that's from Boss Mel. Thank you Boss Mel. I really appreciate this. Sakto to kasi papasok na tayo sa trabaho and mag-i-enjoy ako sa upuan ko at sa mga darating nating long rides. Sa mga gusto magpalagay ng leather seat, punta lang kayo dito sa Boss Mel Custom Seats in Dasma, Cavite. Ayan, kitang-kita naman kung gaano kaangas at gaano kaganda yung quality ng leather. Syempre, meron din yung Boss Mel rubber stamp. So again, visit them in Dasma, Cavite. so ayun guys, tapos na tayo magpalagay ng seat cover na bagong leather. So kasama ko ngayon si Shine. Papasok na ako. And then si Press. And then si Sir. Otto Christian sa Metro Vloggers. And syempre, kasama na si Sky and si Joanne and si Angie. So yun lang guys. Tapos na tayo, pasok na tayo. Ano pa tayong gagawin sa office. See you on my next video. Bye!